Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasa loob, ay mamumunga ng lubos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinhagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kaniyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan at ang mga ito'y tinukha ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tig-100 butil at malakas niyang idinugtong. Makinig ang mga may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinhagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinhaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga nakinig. Ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak, ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumiwalag. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay mga nakinig, ngunit ng malaon na daig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay mga nakinig ng salita. Iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamangwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay tungkol sa talinhaga ng manghahasik. Sinabi dito na ang binhing inihasik ay sumasagisag mismo sa salita ng Diyos. Ang mga manghasik ay ang ating Panginoong Diyos mismo, at ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawan sa iba't ibang klase ng puso na tumanggap sa salita ng Diyos. Dahil nga po, iba't iba ang klase ng puso, magkakaibang pagpapahalaga at pagtugon din ang ipinamalas sa pagtanggap natin sa salita ng Diyos. Kung inyong mapapansin, ang bawat klase ng lupa ay nakinig, subalit kinalaunan, iba ang nangyari. Ibig sabihin nito, habang pinakikinggan natin ang bawat mensahe ng Diyos, nagkakaroon ito ng marami at malalim na epekto. Depende sa kakayahan ng puso natin na tumanggap. Pagmasdan natin yung mga nangyari. Una, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan, nangangahulugang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Dumating ang diablo at pagsubok, agad nagpatalo at nagpadaig. Ano ang nangyari? Inalis sa kanilang puso ang salita ng Diyos, kung kaya mahirap na sila ay maligtas. Ikalawa, may mga binhing nalaglag sa kabatuhan. Ibig sabihin, nakinig sila ng salita ng Diyos, tumanggap ng may galak, ngunit hindi naman tumimo sa kanilang puso. Naniwala sandali, subalit sa panahon ng kaunting pagsubok, tumiwalag agad. Nagsimba, nagdasal, ngunit kaunting pagsubok lang, hindi na bumalik sa pananampalataya. Agad silang pinanghinaan ng loob. May mga binhiding nahasik o nalaglag sa dawagan. Nakinig din sila ng salita ng Diyos. Ngunit nang magtagal na, nadaig na sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahilig sa kayamanan at kalayawan. Kaya't ano po ang nangyari? Hindi na nahinog ang kanilang mga bunga. Maaaring dito, napakinggan nila ang salita ng Diyos, nanalangin, nagdebosyon, nagkaroon ng kaunting kayamanan. Ngunit, imbis na sa pananampalataya kumapit, umasa na sila sa mga luho at yaman ng mundo. Pinasaya na sila ng kanilang kaunting kapangyarihan at kayamanan. At ang ikaapat, may mga binhing nahasik sa mataba o mabuting lupa. Dito, nakinig sila ng salita ng Diyos. Iningatan ito sa kanilang pusong tapat. Malinis ang kanilang intensyon at sila'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. Nagmahal, nagsakripisyo at hindi
sumuko sa anumang pagsubok. Tanging sa Diyos kumapit. Tanging sa Diyos umasa. Kaya anong nangyari? Nanatili silang naglilingkod, nanatiling nagdarasal, at nanatiling nagdidibusyon, magtag-araw man o magtag-ulan. At ito po ang klase ng lupa na inaasahan sa atin. Mataba, mabuti, kaya't anumang klase ng panahon, tiyak iyon, ito ay mamumunga. Kaya nga po, ang magandang katanungan sa araw na ito, paano natin pinakikinggan ang salita ng Diyos? Alalahanin po natin, tayo ay itinanim sa iba't ibang paraan upang ang salita ng Diyos ay mamunga sa ating mga puso. Namumunga na ba? O mamumunga pa lang ang mga salita ng Diyos na itinanim sa ating mga puso? May mga epekto na po ba ang bawat nating napakikinggan? O baka naman agad-agad tayong sumusuko kahit sa maliliit na pagsubok ng buhay? Mga kapatid kay Kristo, lagi po nating tatandaan na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, banal at nakapagbabago ng buhay. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat, maging mayaman o mahirap, makasalanan o banal. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo pinagdamutan ng Panginoon ng kaniyang mga aral at ng mga salitang nagbibigay buhay. Maging makasalanan man tayo, hinasikan tayo ng binhi mula sa Diyos upang sa gayon magkaroon ng puwang ang pagbabago sa ating mga puso. Kaya't isang makapangyarihang salita ang ating baunin sa araw na ito. Mamunga. Naway ang ating pakikinig sa salita ng Diyos magkaroon ng magandang epekto sa ating buhay, at sa pamamagitan nito, tayong lahat ay mamunga. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.